Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga Kamisteryo TV. Ako po si Bea. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi lamang tungkol sa takot na dulot ng mga elemento, kundi ang takot na nanggagaling sa mismong loob ng tahanan. At kung paano ang madilim na sining ay naging sandata para sa katarungan. Ito ang aking kwento, ang manyakis na stepfather. Naniniwala ba kayo na ang tahanan ang pinakaligtas na lugar sa mundo? Dati ganun din ang tingin ko, pero ang lahat ng iyon ay nagbago simula nang dumating siya. Bataan, dito kami lumaki ni Nanay Rosita. Payak lang ang buhay namin, pero nang pumasok sa eksena si Alberto, ang lalaking ipinakilala ni Nanay na bago niyang asawa, tila may dumaang itim na ulap sa aming bahay. Noong unang linggo, maasikaso si Alberto. Nagdadala ng pasalubong, masipag sa gawaing bahay. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang mga tingin niya. Alam niyo, yung titig na parang hinuhubaran ka? Yung titig na nanunuot sa buto mo at nagpapataas ng balahibo sa batok? Bea, halika rito anak. Tulungan mo ako rito sa kusina. Ang ganda mo palang bata, no? Swerte ko at naging tatay-tatayan mo ako. Tuwing sasabihin niya ang salitang anak, parang may lason na pumapasok sa tenga ko. Isang hapon, habang si Nanay ay nasa palengke para magtinda, naiwan kaming dalawa ni Alberto. Naglalaba ako sa likod bahay nang maramdaman kong may nakatayo sa likuran ko. Hindi siya nagsasalita. Rinig ko lang ang malalim niyang paghinga. Paglingon ko, naroon si Alberto, nakasandal sa pintuan, hawak ang isang baso ng alak, at titig na titig sa akin, mula ulo hanggang paa. Huwag kang matakot, Bea. Gusto lang naman kitang pagmasdan, ang sipag mo kasing bata. Parang masarap kang gantimpalaan. Tumakbo ako papasok sa kwarto at nilock ang pinto. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang sasabog. Doon ko nalaman na ang halimaw ay wala sa labas ng bahay. Ang halimaw ay nasa loob na mismo ng aming tahanan. At dito nagsimula ang impyerno ng buhay ko. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagkabalisa. Hindi ako makatulog ng maayos. Bawat kaluskos sa labas ng aking pinto ay tila babala ng isang panganib. Isang gabi, ang kinatatakutan ko ay nangyari. Madilim na sa buong bahay. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na hilik ni Nanay Rosita mula sa kabilang kwarto. Pagod siya sa maghapong paglalako sa palengke. Akala ko, ligtas na ako. Hanggang sa narinig ko ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ng kwarto ko. Nakalimutan ko bang i-lock o sadyang may susi siya? Nanigas ang buong katawan ko sa ilalim ng kumot nang bumukas ang pinto. Ang amoy ng mura at matapang na alak ang unang pumasok sa loob. Amoy ni Alberto. Bea, gising ka pa ba? Alam ko namang hindi ka patulog. Huwag kang matakot sa akin. Gusto ko lang tayong maging close na dalawa. Naramdaman ko ang paglubog ng kama sa may paanan ko. Umupo siya roon. Sinubukan kong hindi gumalaw. Nagkunwaring tulog. Kahit na ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Pero hindi siya tumigil. Naramdaman ko ang kanyang kamay, magaspang at mainit, na dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng aking kumot. Doon na ako napabalikwas. Agad akong bumangon at lumayo sa kabilang sulok ng kama. Anong ginagawa niyo rito? Lumabas kayo. Isusumbong ko kayo kay Nanay. Isusumbong? Sige, subukan mo. Sa tingin mo ba maniniwala ang nanay mo sa iyo? Ako ang nagpapakain sa inyo ngayon. Isang salita ko lang sa kanya. Ikaw ang palalayasin sa bahay na ito. Manahimik ka kung ayaw mong may mangyaring masama sa nanay mo. Tumayo siya at lumabas ng kwarto na parang walang nangyari. Iniwan akong nanginginig at umiiyak sa dilim. Doon ko napagtanto, hindi lang ako ang biktima rito. Gagamitin niya ang pagmamahal ko kay Nanay para makuha ang gusto niya. Wala akong takbuhan, wala akong malapitan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding galit na nag-aapoy sa puso ko.
Isang galit na hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Hindi ako nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Ang bawat salita ni Alberto kagabi ay parang tilaok ng manok na paulit-ulit na bumubuhay sa takot ko. Pero kailangan kong magpakatatag. Akala ko at sapat na ang pagmamahal ni nanay para protektahan ako. Akala ko lang pala, yun. Habang naghahanda ng almusal si Nanay Rosita, lumapit ako sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang dulo ng kanyang duster. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Si Alberto po, pumasok siya sa kwarto ko kagabi. Nay, natatakot po ako sa kanya. Iba po ang tingin at galaw niya sa akin. Tumingin sa akin si nanay. Inaasahan ko ang yakap. Inaasahan ko ang galit niya laban kay Alberto. Pero ang nakita ko sa mga mata niya ay pag-aalinlangan at takot na mawalan ng lalaki. Ano bang sinasabi mo, Bea? Baka naman na naginip ka lang. O baka naman binibigyan mo lang ng kahulugan ang pagiging malapit ng bait ng tatay-tatayan mo sa'yo. Mabuting tao si Alberto. Siya ang bumubuhay sa atin ngayon. Pero Nay, hinawakan niya ako. Pinantaan niya po ako. Bakit ayaw niyo pong maniwala? Anong gulo ito, Rosita? Mukhang masama ang gising ng anak mo, ha? Ganyan ba ang itatambal mo sa pagod ko sa pagtatrabaho para sa inyo? Lumapit si Alberto at inakbayan si nanay. Nakita ko ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Parang sinasabi niya na, sabi ko sa'yo, hindi ka niya papaniwalaan. Doon nadurog ang puso ko. Ang sarili kong ina, pinili ang bulag na pag-ibig kaysa sa kaligtasan ng sarili niyang anak. Simula sa araw na iyon, nanumpa ako. Kung hindi ako kayang protektahan ang pamilya ko, hahanap ako ng ibang paraan. Kahit na ang paraang iyon ay magmula sa kadiliman. Dahil alam ni Alberto na binging-bingi si nanay sa katotohanan, naging mas matapang siya. Hindi na lang titig o pabulong na banta ang ginagawa niya. Nagsimula na ang pisikal na pagmamalupit. Isang gabi, umalis si nanay para dumalo sa pabasa sa kabilang baryo. Naiwan kaming dalawa. Ramdam ko ang panganib kaya nagkulong ako sa banyo. Pero hindi iyon naging sapat. Bea, buksan mo itong pinto. Huwag mo akong tinataguan, bata ka. Akala mo ba matatakasan mo ako? Sinipan niya ang pinto hanggang sa masira ang lock. Kalat ang amoy ng alak at galit sa kanyang hininga. Hinablot niya ang braso ko ng napakairit. Ramdam ko ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa aking balat. Bitawan niyo po ako. Masakit. Parang awa niyo na. Masakit? Kulang pa yan. Pinahiya mo ako sa nanay mo, diba? Ngayon matitikman mo ang galit ko at subukan mong sumigaw. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Nasa kalsada na kayo ng nanay mong walang kwenta. Itinulak niya ako sa sahig. Pinanood ko siyang kumuha ng sinturon. Ang bawat hagupit ay parang humihiwa sa aking kaluluwa. Hindi na lang ito tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Gusto niyang durugin ang pagkatao ko hanggang sa wala na akong lakas na lumaban. Habang nakasubsob ako sa sahig at namimilipit sa sakit, tumingin ako sa bintana. Ang buwan ay kasing pula ng dugo. Doon ko naisip, kung ang Diyos ay hindi ako naririnig, baka may ibang puwersa na handang makinig sa akin. Kailangan ko nang tumakas. Kailangan ko nang hanapin ang sinasabi nilang katarungan na hindi ibinibigay ng mga tao. Hindi ko na kaya. Kung mananatili ako sa bahay na ito, baka hindi na ako umabot sa pagsikat ng araw. Habang bagsak ang tulog ni Alberto dahil sa kalasingan at si nanay ay wala pa rin, dahan-dahan kong kinuha ang maliit kong bag. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Basta malayo rito. Lumabas ako ng bintana. Ang ulan sa bataan ng gabing iyon ay tila nakikiramay sa aking mga luha. Basang-basa ako, nanginginig, at ang bawat kidlat ay tila humahampas sa aking kaba. Tumakbo ako patungo sa kakahuyan, sa gawing itaas ng bundok kung saan bihira ang bahay. Sabi ng mga matatanda, huwag daw kaming pupunta roon dahil iyon ang teritoryo ng mga hindi natin katulad.
Pero mas natatakot ako sa halimaw na nasa loob ng bahay namin kaysa sa anumang multo sa gubat. Kailangan kong makalayo. Tulungan niyo po ako. Sino man ang naririnig ako, tulungan niyo ako. Sa gitna ng masukal na bahagi ng gubat, nakakita ako ng isang maliit at lumang kubo. May isang lampara na nakasabit sa pintuan, nagbibigay ng madilim na liwanag sa gitna ng bagyo. Ang paligid ng kubo ay puno ng mga tuyong bungo ng hayop at mga kakaibang halaman na ngayon ko lang nakita. Tumigil ang ulan sa tapat ng bakod nito na tila may kung anong proteksyon ang lugar na iyon. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pintong gawa sa kawayan. Bumukas ang pinto ng kusa. Walang tao sa harap pero mula sa loob, narinig ko ang isang boses. Isang boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tuyo, matanda, pero may autoridad. Pumasok ka, Bea. Kanina pa kita hinihintay. Alam ko kung bakit ka narito. Ang iyong galit, kasing init ng apoy sa aking kalan. Napako ako sa aking kinatatayuan. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Sino ang matandang ito? Doon ko napagtanto. Narating ko na ang dulo ng aking paglalakbay. Ang bahay ni Lola Mayet, ang mangkukulam ng bataan. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng nasusunog na insenso at mga tuyong dahon. Ang paligid ay puno ng mga garapon na may lamang kung ano-anong hindi ko mawari. Mga ugat, mga insekto, at mga bagay na hindi ko na nais pang usisain. Sa gitna ng silid, nakaupo ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng gatas at ang kanyang mga mata, bagaman malabo na, ay tila nakikita ang kaibuturan ng aking kaluluwa. Huwag kang matakot, bata. Ang mga taong may malinis na hangarin ay walang dapat ikatakot sa aking tahanan. Maupo ka, uminom ka muna ng tsaa para kumalma ang iyong nanginginig na puso. Inabutan niya ako ng isang maliit na tasang gawa sa baw ng niyog. Kahit natatakot uminom ako. Maya-maya pa, naramdaman ko ang pag-init ng aking sikmura at ang pagkawala ng panginginig ng aking katawan. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang sugat sa aking braso na nagdurugo pa rin. Ang sugat na iyan, madaling maghilom sa balat. Pero ang sugat sa iyong dangal, Bea, iyan ang mahirap gamutin. Alam ko ang ginagawa ng iyong amain. Nararamdaman ko ang itim na enerhiyang bumabalot sa inyong tahanan dahil sa kanya. Lola, tulungan niyo po ako. Wala pong naniniwala sa akin. Ang nanay ko, mas pinili siya. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Gusto ko na lang po siyang mawala. Gusto ko pong maramdaman niya ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Tumitig sa akin si Lola Mayet. Isang matagal na titig na tila tinitimbang ang aking desisyon. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit sa isang altar na puno ng mga itim na kandila. Ang paghihiganti ay may kapalit, Bea. Ang batas ng katarungan ay hindi laging matatagpuan sa papel at tinta. Minsan, kailangang dumanak ang luha at dugo para maituwid ang baluktot. Handa ka bang pasukin ang mundo ko? Handa ka bang makita ang halimaw na iyon na lumuluhod sa harap mo at nagmamakaawa? Hindi ako nag-atubili. Sa gitna ng dilim at hapdi ng aking mga sugat, tumango ako. Wala na akong takot sa impyerno dahil matagal na akong nakatira doon simula nang dumating si Alberto. Kung gayon, kailangan ko ng isang bagay mula sa kanya. Isang bagay na may bahagi ng kanyang katawan, isang hibla ng buhok o kahit anong pag-aari niya na madalas niyang gamitin. Dalhin mo sa akin iyon at sisimulan natin ang pagbaligtad sa kanyang mundo. Nakatitig ako kay Lola Mayet habang ang liwanag ng itim na kandila ay sumasayaw sa kanyang kulubot na mukha. Sa sandaling iyon, tila nawala ang ingay ng ulan sa labas. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang boses ng matanda na tila bumubulong sa aking isipan. Bea,
Ang kapangyarihang inaalok ko sa iyo ay hindi biro. Ang kulam ay hindi lamang simpleng mahika. Ito ay paghiram ng lakas mula sa kalikasan at sa mga espiritong matagal nang nagugutom sa katarungan. Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Ang sakit na ibabalik natin sa kanya ay triple ng sakit na ibinigay niya sa iyo. Inilabas ni Lola Mayet ang isang maliit na manika na gawa sa tuyong dayami at itim na tela. Wala itong mukha, pero nang hawakan niya ito, tila naramdaman ko ang isang kuryente na dumaan sa aking braso. Ito ang magsisilbing daluyan. Ang bawat tusok, ang bawat bigkas ng orasyon ay tatama sa kanyang laman at buto. Pero kailangan ko ang koneksyon. Isang hibla ng kanyang buhok, Bea. O kaya ay ang damit na suot niya noong huli kaniyang saktan. Doon nakakabit ang kanyang masamang enerhiya. Gagawin ko po, Lola, kahit ano. Makuha ko lang ang katarungan ko. Hindi ko nahahayaang hawakan niya pa ako o si nanay. Gusto ko pong makita siyang nagbabayad. Itinuro sa akin ni Lola Mayet ang isang simpleng orasyon na dapat kong bulong sa ilalim ng aking hininga kapag kaharap ko si Alberto. Sabi niya, ito ang magsisilbing lason sa kanyang isipan habang hindi pa nagsisimula ang tunay na ritual. Tandaan mo, ang kapangyarihang ito ay parang apoy. Maaari nitong lutuin ang iyong katarungan, pero maaari ka rin nitong masunog kung hahayaan mong lamunin ka ng puot. Bumalik ka rito bukas ng gabi, bitbit ang kailangan ko. At doon natin sisimula ng pagguho ng kanyang mundo. Umalis ako sa kubo ni Lola Mayet na bitbit ang isang maliit na supot ng itim na asin. Sabi niya, ikalat ko ito sa tapat ng pintuan ng aming bahay pag-uwi ko. Sa bawat hakbang ko pabalik sa aming tahanan, hindi na takot ang nararamdaman ko, kundi pananabik. Pananabik na makita ang halimaw na unti-unting nadudurog. Pagbalik ko sa bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Tulog na si nanay at si Alberto naman ay naroon sa sala, nakasubsob sa mesa kasama ang mga bote ng alak. Ito na ang pagkakataon ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Naalala ko ang bilin ni Lola Mayet. Kumuha ako ng gunting at maingat na naggupit ng ilang hibla ng kanyang buhok habang siya ay humihilik. Pagkatapos, kinuha ko rin ang kanyang paboritong panyo na puno ng amoy ng kanyang pawis at alak. Nararamdaman ko ang pandidiri, pero nanaig ang kagustuhan kong matapos na ang lahat. Hindi na ako naghintay ng bukas. Bumalik agad ako kay Lola Mayet sa gitna ng kadiliman ng gabi. Nang makita niya ang dala ko, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nandito na ang lahat, Bea. Ibigay mo sa akin ang buhok at panyo. Simulan na natin ang pagpukaw sa mga espiritu ng katarungan. Inilagay ni Lola Mayet ang buhok sa loob ng tiyan ng manikang dayami. Itinali niya ito gamit ang panyo ni Alberto. Pagkatapos, kumuha siya ng isang mahabang karayom na may kalawang at itinapat ito sa apoy ng itim na kandila. Sa alab ng apoy at dilim ng gabi, ang katawan ni Alberto ay maging saksi. Ang bawat hapdi, ang bawat kirot, sa kanyang laman ay maging lason na nanunuot. Isinusumpa kita. Maramdaman mo ang pait ng iyong ginawa. Kasabay ng pagtusok ni Lola Mayet sa sikmura ng manika. Sa malayo, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa direksyon ng aming bahay. Isang sigaw ng matinding sakit. Hindi iyon sigaw ng tao. Para itong hayop na kinakatay. Nagsisimula na, Bea. Ang unang tusok ay para sa iyong sikmura na binalot niya ng takot. Ngayon, ang kanyang tiyan ay magiging pugad ng mga pako at kalawang. Hindi siya makakakain, hindi siya makakatulog. Ang bawat paghinga niya ay magiging parang paglunok ng bubog. Tumingin ako sa manika. Nakita ko ang itim na usok na lumalabas mula sa mga tahi nito. Sa halip na matakot, nakaramdam ako ng isang kakaibang ginhawa. Sa wakas, ang halimaw na nagpahirap sa akin ay nararamdaman
na ang impyernong ibinigay niya sa akin. Kinabukasan, ang payapang umaga sa aming barangay sa Bataan ay nabalot ng kuryosidad at takot. Hindi na naitago ang nangyayari sa loob ng aming bahay. Ang bawat daing ni Alberto ay umaabot hanggang sa kalsada. Ang dating malakas at mayabang na lalaki, ngayon ay hindi na halos makatayo. Nakita ko ang mga kapitbahay na nag-uumpukan sa tapat ng aming bakod. May mga nagbubulungan, may mga nakasilip sa bintana, at ang lahat ay may iisang tanong. Ano ang nangyari kay Alberto? Narinig niyo ba kagabi? Parang kinakatay na baboy ang boses ni Alberto. At kaninang umaga nakita ko si Rosita nagmamadaling lumabas. Sabi niya nagsusuka raw ng mga kinakalawang na pako ang asawa niya. Diyos ko, hindi kaya nakulam yan. Pinanood ko sila mula sa loob. Nakita ko si Nanay Rosita na iyak ng iyak habang pilit na pinapainom ng tubig si Alberto. Pero bawat patak ng tubig na lumalapat sa labi niya ay agad niyang isinusuka kasama ang itim na likido at maliliit na uod. Otli, lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko siya sa mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanya. Hindi na siya ang manyakis na stepfather na nambabasto sa akin. Isa na lang siyang basang sisiw na nanginginig sa sakit. Bea, tulungan mo ako. Anong nangyayari sa akin? Rosita, tumawag ka ng doktor. May kung anong kumakain sa loob ng tiyan ko. Bakit kayo hihingi ng tulong sa akin? Di ba sabi niyo, ako ang palalayasin niyo. Ngayon, tignan niyo ang sarili niyo. Hindi niyo man lang maigalaw ang mga kamay niyo na ginamit niyo sa pananakit sa akin. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng mag-krus ang mga daliri. Alam nila ang reputasyon ng Bataan pagdating sa mga bagay na hindi maipaliwanag. May isang matanda sa labas na sumigaw. Kulam yan. May naggalit sa lalaking yan. Ang gulo sa labas ay lalong lumala nang dumating ang barangay tanod para usisain ang ingay. Pero kahit sila, hindi makalapit kay Alberto dahil sa masangsang na amoy na lumalabas sa kanyang katawan. Amoy ng nabubulok na karne kahit buhay pa siya. Dahil sa ingay at sa lumalalang kalagayan ni Alberto, hindi na nakapagtiis ang mga kapitbahay. Dumating ang barangay captain kasama ang ilang tanod. Hindi na kasi normal ang nakikita nila. Ang bahay namin na dati ay puno ng takot dahil sa kalupitan ni Alberto. Ngayon ay puno ng takot dahil sa isang bagay na hindi nila nakikita. Pumasok si kapitan sa sala. Nakita niya si Alberto na nakahandusay sa sahig, namumutla, at ang tiyan ay tila may gumagalaw sa loob kahit wala naman itong kinakain. Rosita, ano na namang nangyayari rito? Bakit ganito ang itsura ni Alberto? Dinala niyo na ba ito sa ospital sa bayan? Hindi na maganda ang amoy dito sa loob ng bahay niyo. Kapitan, dinala na po namin siya kahapon. Pero sabi ng doktor, wala naman daw silang makitang sakit. Malinis daw ang x-ray. Pero tignan niyo siya. Parang may kung anong kumakain sa kanya mula sa loob. Lumapit si Kapitan kay Alberto. Susubukan niya sana itong itayo. Pero laking gulat niya nang makita ang mga itim na marka sa leeg ni Alberto. Mga markang tila hugis ng mga daliri na sumasakal sa kanya. Nagkatinginan ang mga tanod. Alam nila ang ibig sabihin nito. Hindi ito simpleng sakit, Rosita. Ang ganitong mga marka, hindi ito gawa ng tao. May kakaiba ritong nangyayari. Bea, anak, may napansin ka bang kakaiba rito sa bahay niyo bago nangyari ito sa stepfather mo? Wala naman po, Kapitan. Siguro po, kinakarma lang siya sa mga ginawa niya sa amin. Di ba sabi niyo po, ang masama ay laging may kaparusahan? Napahinto si Kapitan sa sinabi ko. Tinitigan niya ako ng matagal na tila binabasa ang aking isipan. Pero bago pa siya makapagsalita uli, biglang nagsisigaw si Alberto. Itinuro niya ang kisame habang nanlilisik ang mga mata. Ayan na sila, ang mga itim na anino. Rosita, ilayo mo ako sa kanila. Bea, patawarin mo ako. Itigil mo na ito. Napangiti ako ng palihim.
Alam ni Alberto. Ramdam niya ang bawat tusok ng karayom ni Lola Mayet. At habang nagdududa ang barangay captain, alam kong malapit na ang susunod na yugto. Ang pagpasok ng mas malakas na puwersa. Habang lumalalim ang gabi sa Bataan, ang aming bahay ay tila naging isang portal patungo sa kabilang mundo. Hindi na lang basta pagsusuka ng pako ang nararanasan ni Alberto. Ngayon, ang mga aninong binabanggit niya ay naging totoo. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may nakamatyag na mga mata. Si Nanay Rosita ay hindi na rin makatulog. Sa tuwing susubukan niyang lapitan si Alberto, nararamdaman niya ang isang malamig na hangin na tila tumutulak sa kanya palayo. Ang hangin ay may amoy ng kandila sa punerarya at basang lupa. Rosita, nakikita mo ba sila? Sa itaas ng aparador, nakatingin sila sa akin. Ang mga mukha nila, parang mga batang walang mata. Bea, patawarin mo ako. Sabihin mo sa kanila na itigil na ito. Masakit na ang buong katawan ko. Pinapanood ko siya mula sa dilim ng pasilyo. Nakita ko kung paano magkaroon ng mga gasgas ang kanyang balat ng kusa. Na tila may mga hindi nakikitang kuko na kumakalmot sa kanya. Ito ang mga espiritong tinawag ni Lola Mayet. Ang mga tagasundo ng katarungan para sa mga batang inabuso at binaliwala. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pagwawala, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Doon, sa gitna ng kadiliman, narinig namin ang isang boses. Hindi boses ni Lola Mayet, kundi boses ng isang batang babae na umiiyak. Naririnig niyo po ba yun, Alberto? Yun ang mga luhang binaliwala niyo. Yun ang takot na ibinigay niyo sa akin tuwing gabi. Ngayon sila naman ang hindi ka patutulugin. Habang buhay kang lalamunin ng iyong sariling dilim. Nagsimulang lumitaw ang mga itim na marka sa dingding, mga sulat na gawa sa putik at dugo. Manyakis, mamamatay tao, mapagsamantala. Kahit anong kuskus ni nanay, hindi ito mawala. Ang bahay namin ay naging saksi, hukom at bitayan ni Alberto. Sa labas, ang mga aso ay walang tigil sa pag-alulong. Alam ng buong baryo na ang katarungan ay hindi na hinihintay sa korte. Narito na ito sa loob ng aming tahanan, naniningil ng utang na dugo. Umabot na sa sukdulan ng lahat. Hindi na kaya ni Alberto ang bigat ng sumpa. Ang bawat pagpikit niya ay kamatayan at ang bawat pagmulat niya ay impyerno. Sa puntong ito, mas gusto na niyang mamatay kaysa maramdaman ang bawat tusok ng karayom ni Lola Mayet sa kanyang kaluluwa. Dahil sa ingay at sa misteryosong mga sulat sa dingding, bumalik ang barangay captain kasama ang mga tanod. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. May mga pulis na rin silang kasama dahil sa ulat ng posibleng crime scene sa aming tahanan. Itigil niyo na. Ayoko na, Kapitan. Sir, hulihin niyo na ako. Ipakulong niyo na ako, parang awa niyo na. Mas gusto ko pa sa rehas kaysa dito sa bahay na ito. Anong sinasabi mo, Alberto? Bakit ka namin huhulihin? Sabihin mo ang totoo. Ano ang ginawa mo? Lumapit ako sa kanya, bit-bit ang isang baso ng tubig. Pero bago ko iabot, binulungan ko siya ng orasyong itinuro ni Lola Mayet. Sa pandinig niya, ang boses ko ay naging boses ng 1,000 biktima. Ako ang may gawa. Rosita, patawarin mo ako. Pinapasok ko ang kwarto ni Bea gabi-gabi. Binantaan ko siya. Sinaktan ko siya para manahimik. Nung nalaman kong balak niyang magsumbong, binugbog ko siya. Hayop ako. Ako ang demonyo sa bahay na ito. Hayop ka, Alberto, pinagkatiwalaan kita. Ang anak ko ang sinira mo. Nang maamin niya ang lahat, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga aninong nakikita ni Alberto ay biglang naglaho, pero pinalitan ito ng malamig na rehas ng batas. Agad siyang pinusasan ng mga pulis, kahit pa nanginginig siya at nagsusuka ng itim na likido. Tumingin sa akin ang barangay captain. May lungkot at paghanga sa kanyang mga mata. Alam niya na ang pag-amin na iyon ay hindi normal.
Alam niyang may tulong mula sa kabilang mundo. Habang isinasakay si Alberto sa patrol car, nakita ko sa malayo, sa ilalim ng puno ng narra, ang anino ng isang matandang babae na may puting buhok, si Lola Mayet. Tumango siya sa akin. Ang unang bahagi ng hustisya ay nakamit na, pero ang laban sa batas ng tao ay magsisimula pa lamang. Dahil sa bigat ng pag-amin ni Alberto at ang kakaibang mga ebidensya sa aming bahay, hindi lang lokal na pulisya ang kumilos. Nakialam na ang NBI, ang kaso ng pang-aabuso sa bata at ang mga di maipaliwanag na pinsala sa katawan ni Alberto ay naging mitya para sa isang malalimang investigasyon. Dumating ang mga ahente sa aming munting baryo sa Bataan. Nakasuot ng pormal, bit-bit ang kanilang mga kagamitan. Sinuri nila ang bawat sulok ng bahay, pati ang mga itim na markang naiwan sa dingding na ngayon ay tila tuyong dugo na. Aling Rosita, kailangan naming makuha ang buong statement ni Bea. Base sa initial check-up sa ospital, may mga bakas ng lumang sugat at pasa ang bata. At tungkol naman kay Alberto, hindi maipaliwanag ng mga forensic experts namin kung bakit may mga metal na pako sa loob ng kanyang bituka na wala namang sugat sa labas ng kanyang tiyan. Humarap ako sa kanila. Ikinuwento ko ang bawat hapdi, bawat gabi ng takot at bawat banta ni Alberto. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig. Alam ko kasing sa labas ng kwarto, naroon ang mga ahente ng gobyerno na nakikinig. At sa kabilang mundo naman, naroon si Lola Mayet na nagbabantay. Gusto ko pong mabulok siya sa kulungan. Hindi lang po dahil sa akin, kundi para wala na siyang ibang batang masaktan. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon, kulang pa po yan sa kinuha niyang katahimikan sa buhay ko. Kinuha nila bilang ebidensya ang mga sirang pinto, ang mga bakas ng kanyang pagmamalupit, at ang mga testimonya ng mga kapitbahay na saksi sa gabi-gabing pagwawala ni Alberto. Ang NBI ay hindi naniniwala sa kulam, pero naniniwala sila sa ebidensya. At ang ebidensya ng kanyang pagiging halimaw ay malinaw pa sa sikat ng araw. Pero habang abala ang mga otoridad, nararamdaman ko ang isang kakaibang tingin mula sa labas ng bintana. Ang ugnayan ko sa madilim na sining ay hindi pa natatapos. Habang ang batas ay naghahanda ng rehas, ang kulam naman ay naghahanda ng huling hatol. Matapos ang mahabang araw ng pagsisiyasat ng NBI, tila nabunutan ng tinik ang aming tahanan, pero nanatili ang bigat sa puso ni Nanay Rosita. Hindi siya mapakali. Alam niyang may kung anong puwersa na hindi kayang ipaliwanag ng mga ahente ang nagpabagsak kay Alberto. Isang gabi, nang hindi na siya makatiis, sinundan niya ako sa aking lihim na pagbisita sa kakahuyan. Narating namin ang kubo ni Lola Mayet. Ang matanda ay naghihintay na sa labas. Tila alam niyang darating ang aking ina. Ang lampara sa kanyang kamay ay nagbibigay ng madilaw at tila sumasayaw na liwanag sa kanyang mukha. Kayo ba? Kayo ba ang gumawa nito sa asawa ko? Kayo ba ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon? Bakit niyo idinamay ang anak ko sa inyong pangkukulam? Hindi ko idinamay ang anak mo, Rosita. Ang anak mo ang lumapit sa akin dahil ang sarili niyang ina ay naging bingi at buta sa kanyang paghihirap. Ang kulam na nakikita mo kay Alberto ay refleksyon lamang ng dumi na itinanim niya sa batang ito. Ako ang naging katarungan na ipinagkait mo sa kanya. Napaluhod si nanay sa putikan. Ang kanyang mga hagulgol ay pumuno sa katahimikan ng gubat. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang pagsisisi. Ang takot na mag-isa, ang pagkabulag sa maling pag-ibig, at ang pagpapabaya sa akin. Patawarin mo ako, Bea. Patawarin mo ako, anak. Akala ko ginagawa ko ang tama. Akala ko sapat na ang may lalaking nagbibigay ng pagkain sa atin. Hindi ko alam na ang kinakain natin ay galing sa pagdurusa mo. Tumayo ka, Rosita. Ang luha ay hindi sapat para burahin ang nakaraan, pero sapat ito para linisin ang kinabukasan. Ang pangkukulam ay hindi laging tungkol sa pagpatay. Minsan,
Ito ay tungkol sa pagpukaw sa mga pusong natutulog. Ngayong gising ka na, ikaw naman ang dapat maging katarungan para sa anak mo sa harap ng batas ng tao. Lumapit si Lola Mayet kay nanay at hinawakan ang kanyang balikat. Sa sandaling iyon tila nawala ang tensyon. Hindi namang kukulam ang tingin ko kay Lola Mayet, kundi isang lola na nagligtas sa aming pamilya mula sa ganap na pagkawasak. Pero ang tanong, hanggang kailan mananatili ang sumpa kay Alberto? Habang nasa ilalim ng kustodiya ng mga otoridad sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital, hindi pa rin nakakatagpo ng kapayapaan si Alberto. Ang mga doktor ay litong-lito. Maayos ang kanyang mga vital signs, pero ang kanyang katawan ay tila unti-unting natutuyo na parang lantang dahon. Ang hindi nila alam, sa gabing iyon may isang bisitang hindi dumaan sa pinto ang pumasok sa kanyang silid. Hindi ito pisikal na presensya kundi isang projection ng kapangyarihan ni Lola Mayet. Ang hangin sa loob ng ICU ay biglang bumagsak ang temperatura. Ang monitor ay nagsimulang mag-malfunction. Naglalabas ng mga kakaibang simbolo sa screen. Alberto, tingnan mo ako. Huwag kang pipikit. Gusto kong makita mo ang mukha ng katarungang pilit mong tinatakasan. Akala mo ba ang rehas na bakal ang magliligtas sa iyo sa akin? Sino ka? Pakawalan mo na ako. Tama na, hindi ko na kaya ang sakit. Sa paningin ni Alberto, ang kisame ng ospital ay nagbago. Naging parang putikan ito kung saan unti-unti siyang lumulubog. Nakita niya ang mga kamay ng mga batang sinaktan niya na humihila sa kanyang mga binti pababa. Si Lola Mayet ay nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Hawak ang manikang diamine na puno na ng mga kalawanging pako. Ang bawat pako rito ay isang luhang pumatak mula kay Bea. Ang bawat sugat sa manikang ito ay isang latay sa kanyang dangal. Ngayon, Alberto, tatanungin kita, handa ka na bang harapin ang tunay na hatol? Ang batas ng tao ay magbibigay sa iyo ng pagkain at matitirhan sa loob ng selda. Pero ang batas ko ay hindi ka bibigyan ng kahit isang segundong katahimikan. Itinusok ni Lola Mayet ang huling pako, ang pinakamahaba at pinakamaitim, diretso sa tapat ng puso ng manika. Sa totoong buhay, biglang nag-flatline ang monitor ni Alberto. Ang kanyang katawan ay bumaluktot, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kawalan. Ngunit hindi siya hinayaang mamatay ni Lola Mayet. Hindi pa, dahil ang kamatayan ay madaling takasan. Ang gusto ni Lola ay ang mabuhay si Alberto sa loob ng mahabang panahon, bit-bit ang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong medisina. Ang sumat ay tapos na. Ang parusa ay habambuhay. Matapos ang gabing iyon sa ospital, may nagbago hindi lang sa buhay namin ni nanay, kundi maging kay Lola Mayet. Tuwing hapon, bago lumubog ang araw, pumupunta ako sa kanyang kubo. Hindi para humiling ng bagong sumpa, kundi para magdala ng pagkain, sariwang prutas, at para damayan ang matandang inakala ng lahat ay walang puso. Isang hapon, naabutan ko siyang nakatitig sa kanyang mga itim na kandila. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-oorasyon. Ang kanyang mga mata ay tila malayo ang tingin, puno ng pagod na naipon ng maraming dekada. Bea, bakit ka pa bumabalik dito? Nakuha mo na ang hustisya mo. Nakakulong na ang halimaw. Bakit mo pa inaaksaya ang panahon mo sa isang matandang mangkukulam na kinatatakutan ng lahat? Dahil nung walang tumingin sa akin, kayo lang ang nakakita. Nung walang nakinig, kayo lang ang naniwala. Hindi kayo mangkukulam sa paningin ko, Lola. Kayo ang nagligtas sa akin. Gusto ko lang pong maramdaman nyo na hindi kayo mag-isa. Nakita ko ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa malabong mata ni Lola Mayet. Ang kamay niyang sanay sa paghawak ng mga gamit sa pangkukulam ay nanginginig na humawak sa kamay ko. Sabi niya, sa loob ng 50 taon, puro galit at pait ng ibang tao ang hawak niya. Ngayon lang uli siya nakaramdam ng tunay na malasakit. Ang kapangyarihang ito, minsan ay naging sumpa rin sa akin. Ginamit ko ang dilim para itama ang mali
hanggang sa nakalimutan ko na kung paano mamuhay sa liwanag. Pero dahil sa'yo, bata, naramdaman ko na ang katarungan ay hindi lang nakukuha sa pagpaparusa, kundi sa paghilom din ng sugat. Simula ng araw na iyon, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kubo. Ang mga bungo ng hayop ay pinalitan niya ng mga paso ng bulaklak. Ang mga itim na kandila ay hindi na niya sinindihan. Sinabi niya sa akin na gusto na niyang itigil ang pangkukulam. Gagamitin na lang daw niya ang kanyang kaalaman sa mga halaman para gumamot ng mga may sakit sa aming baryo. Ang dating kinatatakutang mangkukulam ng bataan ay nagsimulang maging isang manggagamot. Isang patunay na kahit ang pinakamadilim na sining ay kayang talunin ng isang simpleng gawa ng pag-ibig at pasasalamat. Dumating ang araw na matagal kong hinintay, ang araw ng paglilitis. Ang korte sa Bataan ay punong-puno ng mga tao. Naroon ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan lang, ang mga tanod at ang mga ahente ng NBI na tumulong sa amin. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Alberto. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Payat na payat siya, nanginginig ang mga kamay at ang kanyang mga mata ay tila laging may tinitignang anino na siya lang ang nakakakita. Sa tabi ko, hawak ni Nanay Rosita ang kamay ko ng napakahigpit. Ramdam ko ang kanyang panginginig pero sa pagkakataong ito, alam kong nasa panig ko na siya. Tumayo ang nasasakdal. Alberto, matapos suriin ng korteng ito ang mga ebidensyang iniharap ng NBI, ang mga testimonya ng biktima, ang medical records, at ang iyong sariling pag-amin sa harap ng mga otoridad, wala kaming nakitang dahilan para ikaw ay mapawalang sala. Tumingin sa akin si Alberto. Ang dati niyang manyakis na tingin ay napalitan ng pagsusumamo. Pero hindi ako lumingon palayo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata upang ipakita na wala na siyang kapangyarihan sa akin. Wala na ang takot ko. Para sa kasong child abuse at physical injuries, hinahatulan ka ng korteng ito ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Isama na rito ang pagbabayad ng danyo sa biktima para sa moral na pinsalang idinulot mo. Nang marinig ko ang salitang habambuhay, tila may malaking batong naalis sa aking dibdib. Napaiyak si Nanay at niyakap ako ng mahigpit. Pero habang inilalabas si Alberto ng mga pulis, nakita ko siyang namimilipit muli sa sakit ng tiyan. Alam ko na kahit sa loob ng rehas, hindi siya tatantanan ng sumpa ni Lola Mayet hanggat hindi niya lubos na napagsisisihan ang lahat. Ang katarungan ng tao ay naibigay na. Ang rehas ay handa na para ikulong ang kanyang katawan. Pero ang kanyang kaluluwa, iyon ang susunod na haharap sa huling paghuhukom. Nakamit na ang hustisya. Nasa loob na ng kulungan si Alberto. Pero gabi-gabi, nararamdaman ko pa rin ang isang hibla ng kadiliman na nakakabit sa akin. Alam ko kung ano iyon. Iyon ang manikang dayami na nasa ilalim pa rin ng pangangalaga ni Lola Mayet. Habang ang manikang iyon ay may mga pako, hindi rin ako ganap na makakalaya sa galit. Bumalik ako sa kubo ni Lola Mayet. Ngayon, ang kubo ay wala na sa gitna ng bagyo. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatagos sa mga puno. Nakita ko si Lola, hawak ang manika. Tila hinihintay ang aking desisyon. Bea, narito ang manika. Ang bawat pako rito ay nagbibigay pa rin ng sakit kay Alberto sa loob ng selda. Ngunit tandaan mo, ang tali na nagbubuklod sa inyo ay ang iyong galit. Hanggat gusto mo siyang magdusa, nakatali ka rin sa kanyang anino. Handa ka na bang putulin ang ugnayang ito? Lola, ayoko na siyang maging bahagi ng buhay ko, maging sa pamamagitan ng paghihiganti. Ang pagkakulong niya sa batas ay sapat na. Ayoko nang maging kasing dilim ng kanyang kaluluwa. Gusto ko na pong maging malaya. Isa-isang binunot ni Lola Mayet ang mga kalawanging pako mula sa manikang dayami. Sa bawat pakong nabubunot, tila may hanging lumalabas sa aking dibdib. Ang bigat, ang pait at ang alaala ng kanyang mga kamay ay unti-unting naglalaho. Sa pagbunot ng mga pakong ito, tinatapos na natin ang kulam.
Ang hustisya ng tao ang magpapatuloy. Pinipili natin ang liwanag, Bea, hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan. Nang mabunot ang huling pako, sinilaban ni Lola Mayet ang manika. Pinanood namin itong maging abo. Ang itim na usok ay tinangay ng hangin palayo sa bataan, palayo sa amin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahinga ako ng malalim ng walang halong kaba. Wala na ang kulam, wala na ang sumpa. Ang tanging natitira na lang ay ang pagkakataong magsimulang muli. Lumipas ang mga buwan. Ang bataan na dati ay saksi sa aking mga luha, ngayon ay naging kanlungan ng aking paghilom. Wala na si Alberto. Ang kanyang pangalan ay naging isang madilim na kabanata na lang na aming isinara. Ang bahay namin na dati ay amoy alak at takot, ngayon ay amoy bulaklak at sariwang hangin. Si Nanay Rosita, malaki ang ipinagbago niya. Araw-araw siyang bumabawi sa akin. Hindi na siya ang inang nagbubulag-bulagan. Ngayon bawat tingin niya sa akin ay puno ng pagsisisi, pero higit sa lahat puno ng pagmamahal. Bea, anak, heto ang paborito mong kakanin. Kumain ka muna. Alam mo, nag-apply ako ng trabaho sa munisipyo. Gusto kong makatapos ka ng pag-aaral. Gusto kong makita kang lumipad ng malayo sa lugar na ito. Kung iyon ang magpapasaya sa iyo. Patawarin mo ako kung huli na nung nagising ako. Pero hinding-hindi na ako papayag na may humawak sa iyo kahit dulo ng daliri. Niyakap ko si Nanay. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang tunay na seguridad na matagal kong hinanap. Hindi ko na kailangan ng kulam para protektahan ako dahil ang katotohanan at ang aming pagkakaisa ang naging pinakamalakas naming sandata. Pati ang mga kapitbahay ay nagbago rin ang pakikitungo sa amin. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga ngiti at pagbati. Naging inspirasyon ang aming kwento sa ibang mga bata sa baryo na nakaranas din ng hirap na hindi dapat matakot magsalita. Dahil ang katarungan ay laging dumarating sa mga marunong lumaban. Madalas pa rin kaming bumisita kay Lola Mayet. Hindi na para sa mga itim na ritual, kundi para tulungan siyang mag-ayos ng kanyang hardin ng mga halamang gamot. Ang kubo niya ay hindi na yung kinatatakutang lugar sa gubat. Ito na ang puntahan ng mga may sakit na nangangailangan ng lunas. Ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, pero hindi na ito masakit. Ito na lang ay isang peklat, isang paalala na ako ay isang survivor. Na ang dilim ay dumaan lamang para ituro sa akin kung gaano kahalaga ang liwanag. Ilang taon na ang lumipas. Nakatapos na ako ng pag-aaral at ngayon ay nagtatrabaho na bilang isang social worker. Pinili ko ang landas na ito upang maging boses ng mga batang katulad ko noon. Mga batang nagtatago sa ilalim ng kumot habang nanginginig sa takot sa loob ng sarili nilang tahanan. Si Alberto, nabalitaan ko na lamang na namatay siya sa loob ng bilangguan dahil sa isang hindi maipaliwanag na komplikasyon sa kalusugan. Sabi nila, bago siya nalagutan ng hininga, paulit-ulit niyang binubulong ang pangalan ko at humihingi ng tawad. Hindi ko alam kung nahanap niya ang kapayapaan. Pero ang mahalaga, wala na siyang masasaktan pang muli. Ang katarungan, Bea, ay hindi isang diretstong guhit. Minsan kailangang dumaan sa putikan para marating ang malinis na dalampasigan. Ang mahalaga ay hindi ka nagpadala sa dilim, kundi ginamit mo ito para makita ang iyong sariling liwanag. Pumanaw si Lola Mayet noong nakaraang taon. Namatay siyang may ngiti sa mga labi. Napapaligiran ng mga taong pinagaling niya. Ipinamana niya sa akin ang kanyang lumang kwintas, isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pangkukulam, kundi sa lakas ng loob na tumayo para sa tama. Sa huli, ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa isang manyakis na stepfather o sa isang mangkukulam sa bataan. Ito ay kwento ng pagbangon, isang patunay na kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan ng iba sa atin, may kakayahan tayong maghilom, may katarungan sa mundo. Minsan ito ay galing sa batas, minsan sa misteryo, pero madalas
Ito ay nanggagaling sa ating sariling pagpapasya na huwag maging biktima habang buhay. Muli, ako po si Bea. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa nakaraan. Naway ang kwentong ito ay magsilbing tanglaw sa mga nasa dilim at babala, sa mga gumagawa ng masama. Walang lihim na hindi nabubunyag at walang kasamaang hindi napaparusahan. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga Kamisteryo TV. Laging tandaan, ang tunay na misteryo ay ang lakas ng ating kaluluwa. Magandang gabi sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo itong video na ito, mag-subscribe sa Kamisteryo TV.